5 bagyong sunod-sunod. Sa taong 2024, mas makakaranas ang bansa ng mas pinalakas at mas pinatindi na epekto ng kalikasan. Mararanasan muli ng Pilipinas ang hagupit ng Ondoy. Matatandaan noong 2009 na hinagupit ng bagyong ito ang parting Luzon na nakaapekto sa halos 850,000 katao at bumawi ng buhay ng 240. Nagbigay ito ng matinding pagbaha sa Marikina River na naging dahilan ng paglubog ng Metro Manila. Binalaan ni Rudy Baldwin ang mga parteng tinamaan noon ni Ondoy dahil posibleng mararanasan muli ng mga tao ang hagupit na ito. Binalaan niya rin ang mga taong nakatira, lalo na sa Catanduanes, dahil sa kabi-kabilang landslide na mangyayari dahil sa bagyo. Ganti ng kalikasan. Noong nakaraang taon, binalaan ni Baldwin ang matinding hagupit ng kalikasan sa ibang bansa. Itong 2023, maraming mga bansang nakaranas ng malawakang pagbaha, tsunami at wildfire. Ngayong 2024, Pilipinas naman ang binabalaan ni Baldwin dahil posible raw na ang Pinas naman ang makakaranas ng matitinding dilubyo ng kalikasan. Singlakas ng mga naranasan sa ibang bansa ang tatama sa Pilipinas. Marami ang masasawi at malawakan ang maapektuhan. Lalo ring tataas ang level ng tubig sa karagatan na mas magbibigay ng posibilidad sa paglubog ng iba't ibang isla at kapuluan. Marami-raming lindol din sa karagatan ang mangyayari na mas magbibigay ng tsansa ng tsunami sa bansa. Binigyang diin ni Baldwin ang karagatan ng Romblon. Nagbigay din ng pahiwatig si Rudy Baldwin tungkol sa Bulkang Taal. Ayon sa kanya, kakalma lamang ang bulkang ito sa 2024. Ngunit pagdating ng 2025, mas lalala at titindi ang pagsabog nito. Pandemya sa 2024. Hindi lang si Rudy Baldwin ang nagbibigay prediksyon tungkol sa posibleng pagkakaroong muli ng pandemya sa darating na panibagong taon. Ayon sa kanya, isang malawakang pandemya na naman ang darating sa bansa. Ito ay mas malala at mas nakamamatay kumpara sa COVID-19. Ayon sa kanya, ang sakit na ito ay nagsimula mula sa India. Ang sakit na ito ay walang lunas. Marami ang maapektuhan, lalo na ang mga kabataan. Dagdag pa rito, may nakikita rin siyang isang malalang sakit na ang tatamaan ay ang mata. Hindi tiyak kung ito ba ang rason ng pandemya o ito ay isang magkahiwalay na pangyayari. Dagdag pa ni Baldwin, merong isang toxic air ang makakapasok sa bansa, kung saan at kung sino man na makakalanghap ay babago ang kulay ng mga balat at maaapektuhan ang mga ugat. Ito ay magiging dahilan ng pagkakaparilisa at tuluyang pagkamatay. Matinding sakit man ang darating, ngunit ayon sa kanya, ito ay malalampasan naman, ngunit marami ang masasawi.